Good morning guys. Ayan, grocery day. Tagal din. Kailan kami last bago mag Christmas tayo namili no, nak? So matagal-tagal na rin, parang ilang linggo na din. So we'll see magkano magiging grocery ngayon. Kasi for sure yan, laking changes na naman ng mga presyo niyan. Minsan kasi kahit ilang linggo lang, parang makikita mo kagad yung difference. Or sana may maabutan kaming mga nakasale. Kasi minsan may mga yellow tag sa superstore. Yun ang chinecheck ko muna kasi pag ganun less ang presyo. So ayan, tapos dadaan si Jermaine ng August din sa Magic Cards para kay Habi. So habang nasa meat shop ako, so magkatabi lang yun. So habang nasa meat shop ako, doon siya. Yung frozen pa nga na mga bintana, ay pinapainit muna namin. Kangin ako pa to, in-start ko na to ng 15 minutes. Hanggang ngayon ganyan pa rin. Superstore. First stop natin, Superstore. Tapos Seafood City, tsaka sa meat shop. It's Jeremy kuha na ng card. Dito na ako sa loob ah. Yun. Naka-sale ang bigas, 28.88. Pero isa lang ko. Limit siya ng 4, pero isa lang ko. Naantok pa siya eh. Oo. Sa taas na ako, baka biglang gumuho. Pero isa lang kukunin namin kasi hinahaluan namin nung sushi rice. Ayun pa. Ang dami nakasale ngayon. May gata. 168. Usually nasa to 2 something. Fairness. Kahit sa harap may mga gulay na naka-yellow tag. Yan, pagka ganyan, discounted. Ito, yung cauliflower, 398 each. So pili ka na medyo malaki pagka ganyan. Nasa 5 something yan kapag hindi nakasale. Pero dati magkano lang mga cauliflower, di ba? Gulay. Seedless na grapes, 3.99 per pound. Asparagus, hindi na bumaba ang presyo. Kung binibili ko peppers, dati 3.99. Tapos naging 4 something. Ayun, siya, $6. Medyo mahal na. Ito, check din kapag namimili, oh. Pag tingnan mo kasi usually each to binibenta eh. Ito, $4 each, cantaloupe. Pero yung melon na hami, akala mo 250 each. Pag tingin mo per pound pala. So, double check ang price bago kunin. Ito rin. $2.99 lang yung lettuce iceberg. Tapos may mga random. $1.79. Kaya lang medyo hindi na maganda yung tsura. Ano ko ma? Ha? Yan. Ayun, toothpaste. Kala ko may bibiling ka.
Dito mo. Kuha ka na ng kamatis. 4. Ayun, may sitaw sila rito kaya lang pa sobrang dry. Tapos 49, ay 49. 4.99 na pound siya. Tingnan ko na lang Seafood City baka may mas maganda. Ayun lang karin. Ito tayo na. Taiwan cabbage. Kaya lang parang liliit. Red potato. 2.49 na pound. Ito 2.99 yung white. Yung rosette, mas mura. 1.59 per pound. Kaya lang ang daming mga yung hiwa-hiwa ba. Pangit ang lasa. May pile uli ng rice dito. 28.88. Why not? $10 ang difference. Pero sa amin tatagal na ng 2 months yung isang ganyan eh. Okay na. Meron pa naman kaming kalahati. Kaya okay na muna isa. Tapos di ko kailangan bumili ng mga oyster, toyo, suka kasi may stock ako sa bahay ngayon. Saan ko? Yung Calrose ang inaantay ko na mag-sale. Pero wala. Calrose. Jasmine. Kaya itong Calrose na to. 20. 6.8 kilogram lang. Ito, yung binili namin last time na Calrose na sale. 15.88. Yung ano niya, yung 8 kilograms. So, kuha kami. Baka meron pang iba eh. Kailangan malinaw ang mata. Ito rin. 14.79. 6.8 kilogram lang. Mas okay yung isa. Mas malaki. Maganda-ganda yung mga ano ngayon dito. May mga naka-sale. Kaya may mga option. Tingnan natin pagdating sa Seafood City. Yung Lavazza 15.49. Kasi sa binibili natin usually wala na. Wala pa naman na. Boss na. Hazel na. Tim Hortons. Ayoko na. Sarap yung lasa ng Lavazza. Medium. Well sweet. Kaya natin ito. Kumain si Jeremy ng cheese. Gusto raw niya ng gumawa ng grilled cheese pero gusto niya gamitin yung black.
Ah, marble block ang gusto mo? Marble block? Ay, ano? Ikaw gagamit eh. Tapos kuha ka ng anak, pierogies. Sobrang lang. Parang sobrang. Ha? Parang sobrang lang. Eh, yun ang gusto mo eh. Halos puno na kami. Wala pang karne yan. Kano na naman kaya abutin. Yan. Marami-rami to. Pero at least merong PC. Ay, ba gamit? Gift card. Bigay ng company nila daddy. Bonus. Okay. 150. Kawa naman kasi. Yun lang Ayan, konti. ang katagal nung aantay niya. Kaya sabi ko muna na siya. Konting-konti lang. Oh. Mga gulay Aantay lang. siya ng matagal eh. Ayan. 300 plus na yan. Nakasale naman yung bigas. Tataka nga kami, Jermaine. Sabi ni Jermaine, mas marami. Ano yan? Mas marami pa yung nakaraan. Pero 300 plus. Yung mga gulay ko pa, may mga sale pa yan ha. Kaya nakakapagtaka din eh. Sobrang mahal na talaga. Parang dumoble sa sinubating Canada. Ay, doble talaga. Ibang-iba yun. Pero itong mga recently, nakasale yung boat na bigas na yan. Yan lang naman ang mahal. Wala pa nga yung mga hindi pa ako namili ng mga condensed, mga oyster sauce. Ewan ko, wala pang yan. Wala pang karne. Punta pa kami ng meat shop at saka wala pang isda. Sa Seafood City naman yung mga isda. Patatagalin natin ng 3 weeks yan. Mukhang kakayanin naman. Grabe na magpatakbo si Kuya, rat-rat. So yun, tapos na ako sa meat shop. Dito ako sa Walmart kasi si Jeremy hindi pa tapos doon sa sa August din. Sabi ko, balikan ko na lang siya kasi pipick upin ko rin ngayon yung salamin. Dapat last week pa yun pero hindi ko nakuha. So ayan, sinabay ko na lang sa grocery kasi malapit lang yung meat shop, parang 2 minutes drive lang. Walmart at saka yun. So balikan ko na lang siya. Then after si Jonas nagpapaano din. Nagpapaano na may papadala siya kasi may bumili sa kanya ng Pokemon nung New Year. Inabot na ng holiday. So ngayon lang mapapadala. Yun. Bahay na pala kami ni Jermaine kanina pa. Hindi na ako nakadaan ng Seafood City. So wala ako isdang nabili. Although may konti pa ako isda rito pero hindi enough yun kasi for 2 weeks. Siguro dyan lang sa Chalo bibili. Kasi bala ko mag-fish taco at saka sweet and sour na fish fillet. Meron namang basa fillet dyan sa may malapit sa amin. So yun. Yan ang napamili. Ano pa lang yan. Andito pa yung gulay sa gilid tsaka mga anong tawag mo doon? Mga karne. Talagang sobrang taas ng mga bilihin. Swerte lang talaga kasi kahit pa paano yung punta namin ngayon, hindi ko alam ba't ang dami naka-yellow tang na gulay. Medyo naka-less tayo doon. Pero sa ibang ang mahal. Binayaran ko sa Superstore. Magkano ba yun? Teka. So yan. Sa Superstore, $326.21 ang total. Pero dahil may gift card na $150. So 176 na lang ang binayaran ko. Yan. Tapos duma kami ng TNT. Kasi bumili ko ng mga yung Korean na fresh noodles. Magba-black ramen uli ako. Ay, black ramen. Jajangmyeon. 65. Yan. Tapos yung meat na pinamili ko, ito. Yan, tatlo, 139. Pero which is sa karne, okay pa rin. Tumaas siya. Pero okay pa rin kasi ito. 10 pounds na to. Isang chicken thigh, boneless na to. Skin on. Tapos merong 3 pounds na giniling. Tapos pork shoulder. Isang malaking buo. Tapos beef fingers. Isang balot. Tsaka isang malaking isang malaki na sliced beef. Malaking bagay sliced beef na yan. Kasi
Nakakagawa ko dyan ng ramen, makakagawa ka ng, ano to, ng pho. Tapos yung mga stir fry, yan din ang ginagamit ko. So yan, ito yung napamili natin. Ito yun, yung Korean na fresh noodles. Last time masarap eh, so bumili uli ako ngayon. Meron pa akong konting ano dyan eh, black bean. Tapos ito pang ramen. Mag-try ako ng ramen. Tsaka ito, ano to? Pambalot ng lumpia. Ay, ng lumpia ng wonton wrapper. Ayun, nalimutan na. Tapos try ko to, may nakita ako sa TNT na ramen na ano siya, soup base. Baka masarap, diba? Tapos magluto lang ako ng itlog at saka ng pork. Kaya ako bumili nito. Tapos, garlic cheese bread, Spanish bread, yung oil at saka gatas. Tapos ito yung fish cake, seafood pancake. Yung nabili namin last time, masarap siya eh. Tapos pa-partner ka dito. Salami, pang cheese plate, merienda, kimchi, brown sugar, tortilla na soft para sa taco. Pierogies, kasi meron pa akong ham dyan. So, set ka part ng pierogies. Tapos frozen vegetable. Longganisa. Lumpia wrapper. Frozen banana, pang merienda bukas. Yung spam naka-sale. 3 something na lang. Usually almost $5 to eh. Tapos panko breadcrumbs. Tapos dahil nakalagpas 300 kami, may libre na ito, homemade na something variety pack. Mga pang snack ba? Sakto yan. Mukhang gusto ni Jermaine kasi granola bar, mini cupcake. Mabaon niya sa pang snack sa school. Tapos cracker, century tuna, tapos yung corned beef na may potato. Beef cubes. Si Jeremy nag-request. Mukha raw masarap tong ano to. Red hot na hot honey. Ito yung coffee. Ito yung laki. Ang mahal. Almost $16 to. 15 something eh. Dati nabibili namin labasa ng pag naka-sale 9 something. Pag hindi 10 something. So ang laki ng tinaas. Kaya lang masarap naman kasi talaga yung lasa ng coffee na yan. Tapos gochujang para sa bibimbap. Cheddar cheese na may almond. Tapos borson, yogurt, salsa, serrano pepper na crema picante, pang taco din to. Butter. Tapos plain yogurt para sa pangbabad ko sa biryani at saka ang tawag mo na shawarma rice. Tapos yan yung pasta, spaghettini. Ito kay Jermaine din to. Marbled cheese para sa grilled cheese. Tapos cheddar lang na slice. Itlog. Tofu. Kasi last time nagustuhan nila yung ginawa kong breaded na tofu. Tapos ginawa ko ng sausawan na gustuhan nila. So gagawa uli ako. Calamansi extract. Rice seasoning. Cornstarch, tapos Colgate, toothpaste. Tapos ito, yung hazelnut na Coffee Mate. Yung maliit kasi nito, kaya ang laki. Yung maliit, $6.99. 1 liter lang. Almost 1 liter. Ito, 1.8 liters. 9 something lang. So, dito na ako. Mas marami. Yan, ketchup. Tostitos na loaded nachos. Tsaka cheddar and sour cream. Ayan, ito iba. Kamote. Patatas, spinach, carrots, garlic. May nag-request na friend na gusto ng chili garlic na ginagawa ko. So, gawa ko. Bibigay ko yan sa kanya. So, isa sa amin, isa sa kanya. Tapos, daikon radish, Taiwan cabbage, avocado, onion, mini potatoes, yung baby potatoes, iceberg lettuce,
talong, green onion, peras. Actually, peras lang nabili ko atang prutas ngayon. Usually may mga prutas ako pero ngayon hindi. Kasi may grapes pa naman, may apple pa. Kamatis. Select nga sabi ko yung Tomas na yung peppers na binibili ko. So ito muna bili ko yung isang piraso. Kasi meron pa naman akong dalawa dyan. Para hindi masayang. Then mushroom. Yung karne mamaya na. Ipoportion ko yan. Ligpitin ko lang muna lahat to. Na-curious ako sa presyo ng mushroom kasi konti lang yung kinuha ko $11 na pala siya per kilogram. So yung kinuha kong konti na yan, nasa paper bag, $4.29 na. The rest, halos pareho naman. Tumaas konti. Pero usually, mas marami yung gulay na nabibili ko pa dyan So, halos nakamagkano ako. Yun bahay na siya Kain tayo. Kami katapos na namin ang tanghalian din ni Jermaine. Alas May tres habit na. sa lamin siya Alas 3 na. Kinain namin Jollibee, pero ayaw pa niya. hindi ako makakain mamaya. Yun na nakakainin ko mamaya gabi. Yun na nga lang, hindi na maghahaponan mamaya. Late na merienda na lang mamaya. Cheese, cracker. Tapos nakuha ko na rin yung salamin nga. Pangina. Ay, tura. Isang siya progressive na transition at saka Wow. ito yung progressive. Yung Ito isa yung pang reading. progressive? Yung isa pang reading lang. Bakit mga ganda. Mukhang teacher niyan. Matatanda itsura ko lalo nito din. Ay, ko. Ayan. Wow, ma'am. Pero ang kagandahan, hindi na sila nag-adjust nung kasi saktong-sakto sa mukha ko yung pinaka-frame. Ay, yung Progressive to sabi niya, sanayin mo siya ng shoot mo lagi. 2-3 weeks kasi kailangan aralin mo pa raw yan. Tapos sabi niya, pagbababa ka na hagdan, dahan-dahan kasi baka maano ka. Adjust yung... Ganda, Jermaine. Tapos isa pang reading. Reading glasses. Reading pang cellphone. Sobrang linaw pero pag yung sa malayo, hindi mo na makita Yung lamang sa cellphone. Ayan. Hindi na masyado mata mo. Hindi naman. Sabi nga nung light lang naman yung ko Tapos nakuha ko na rin yung mo. Ayun. Yung Prescription. Ano daw? Bakit daw inano? May inayos lang daw. Ayan, linaw. Ito, kitang-kita ko yan. Pero pag sa malayo ako tumingin, hindi ko na siya makita. Dalawa. Not bad na rin. Sinulit lang namin yung Kulang pa. May sumobra pa nga di ba? Sumobra pa. Naka 400 plus din tong dalawang salamin. So, ayan. Kaya sabi niya, sanayin mo na lang. Pero, hindi mo naman kailangan laging suot nga after ng 2 to 3 weeks. Kasi sabi niya, mild lang naman yung astigmatism. Tayo ka muna. Ngiti-ngiti. Nakakain na ng hapunan. Actually, kanina bumili kami ng Jollibee ni Jermaine. Yun ang tinanghalian namin, pero nakain na nga namin is hapon na. Nawala na Tapos rin yung yun ang niya, yan ang hinapunan naman niya, tsaka ni Jonas, kaya kami ni Jermaine. Ngayon hapunan namin, wala. Hindi na nagluto. Luto ka na. Hindi, nag-cracker ako, tsaka cheese, diba? Nawala na rin yung hype ng Jollibee no? Pero hindi pa nawala ng tao, kasi pumunta kami, nauna yun, dami pa rin Pero hindi na nga lang gaya dati na yung pila Talagang talaga. pila. Tsaka makikita mo naman na may mga bumibili talaga na ibang lahi din, hindi Pilipino lang. Tina-testing nila May mga kasama nga ako naka-testing ng ng burger tsaka spaghetti. Bakit ganun daw yung spaghetti matamis? Matamis, tsaka ba't daw may hotdog. So, medyo weird sa kanila. Pero yung chicken talagang gusto nila. Oh, yung chicken. Tsaka yung Tsaka yung gravy niya. Yung pie. Peach mango pie. Yung natikman nung kasama ko si Chrissy. Yung ube. Yung yum daw, yum. Sarap na sarap sila Sarap naman talaga. Sarap naman talaga. Kahit naman yung
hindi tinipid. Kumbaga dito sa, ewan ko lang sa Pilipinas kasi nung nakaraan parang iba na rin yung ano eh. Parang maliit nga eh. Parang Maliit mas yung malaki pa serving. yung Malaki pa yung dito. Yung burger patty sa Pinas, parang mas maliit na kaysa yung nandito. Dito parang mas malaki tsaka mas maraming sauce. 'Di ba? Yung gulay, mga ano. Actually, kaya ako nag-crave din ng ano eh. Jollibee kasi napanood ko si Reyes nung nakaraan nag-Jollibee sila eh. Every time umuwi ng Ah, Pilipinas. sa Pilipinas. Ba't Pilipinas. wala ba sa Australia? Meron yata. Wala ata sa Adelaide. Hindi ko alam kung buong Australia wala. Pero sa Adelaide wala eh. Taga Adelaide siya eh. So every time uuwi, Jollibee. Siyempre. Hindi, kahit naman tayo, di ba? Jollibee, taka. Dati. Ay, sa bagay. Nung bago magkaroon na wala pang Jollibee rito, Lagi, pag uwi niyan, pagdating ng airport, unang kakainan namin Jollibee. Jolly hotdog. Pero dito walang Jolly Hotdog. Pero dahil nga may Jollibee na rito, hindi na masyado. Dati adik sa peach mango pie, di ba? Ganun naman eh, siyempre, yung mga kinalakihan. Ah. Naalala ko pa yan nung dati sa Baclaran kami ni Mami. Kasi pala simba to si Mami eh. Sa Baclaran. Sa Baclaran, tsaka sa, ano eh, Carriedo, ano eh, Santa Cruz. Santa Cruz. Yung, ano ron. Tapos eh, lagi akong kasama nun. Dadang kami isitan, ganyan. Tapos sa Baclaran, may Jollibee doon, McDonald's. Laging Jollibee. Lagi yung pag umorder ako nun, may sundae. Chocolate o kaya strawberry. Sarap ng Sarap strawberry naman doon. talaga nun. Dati strawberry May nun, bobo, may ano? bobo. Ewan ko ngayon kung meron pa ba. Hindi ko alam eh. Tagal na rin tayo hindi kumain ng Sunday dun eh. Pero masarap talaga. Tsaka yung yung chocolate fudge nila. Pag bata naman talaga ata eh. Sa bagay. Pero masarap. Kaya rito, syempre, kaya lang, gaya nun, apat na order lang namin, 59. Saan? Yung sa Jollibee kanina, yung order na yun, 59 Sobrang na yun. ano na talaga. Kaya talagang kung kakain mo sa labas, kahit mga simple pa Jollibee, yung once in a while. Di pwede lagi pagka miniyat maya mo yung ganyan bili. Ay. Kaya lang, minsan, pag pagod na sa trabaho, gaya ko, araw-araw luto sa trabaho, pag uwi, luto. Nasusuya ka na. Minsan may days na, bili na tayo pagkain. Eh, no choice, bili. Pero hindi naman kami bumibili ng mga mamahali na saglit lang lutuin. Napansin mo yung yung mga presyo ng bilihin ngayon? Mahal. Swerte na nga lang kasi ibang mga gulay, may mga naka-sale. Pero yung the rest, yung kape nga eh. Almost $16 na. 16? Ang mahal. Wala na Dati yung, magkano yun? wala 12 na yung lang binibili yata natin yun, na dark roast, medium roast. Ano Wala na lang. 10 something lang yun. Akala ko mga 12 lang yan. Tapos pag naka-sale, may nakukuha pa ako ng 9 something lang nun. 8 something. Ngayon, Baka marami na rin demand. Ganun naman eh. siguro. At saka, Sabi nga ni Jermaine, yun na yun, mami, parang mas marami pa nung ano ah. Sabi niya, lalo nung nasa apartment, kasi tanda niya, no? Pag nag-grocery noon eh, talaga na maapaw-napaw eh. Ngayon marami pa rin naman, not bad pa rin para sa family of 4. Pero syempre, mas kung matitipid mo, just imagine magkano yun. Almost 600 din yun. ang kaibahan lang talaga sa Pilipinas, sa palengke, yung freshness. Tapos naman. yung, pwede kang, kunyari, konti lang yung kailangan mo nito, di ba? Pwede kang umuha ng pwede rin naman sa mga grocery dito yung iba, di ba? Yung mga hindi nakapak. Ikaw yung ng timbang. Pero, syempre, iba pa rin yung gulay sa atin, tsaka yung mga isda. Masariwa. Lalo yung mga seafood at saka isda. Kasi dito, frozen eh. Tapos yung karne, ganun din sa atin, masariwa. Dito, lahat yan frozen. Iba, tsaka yung mga prutas talaga, sarap eh, no? Iba-iba yung lasa. Ibang-iba yung lasa ng mga nandito siya. Kaya lang, ganun talaga. Syempre, may trade-off lagi yan. May Pero pag trade-off. summer naman dito, panalo din naman yung mga produce. Marami rin naman masarap. Pero- Lalo na yung cherry. Cherry, yun ang... Hindi ka talaga magsasawa dun eh. Pag bumili kami noon, talagang dami. Ilang supot kagad pag bumili, saglit lang. Kasi aiksi lang na season eh. Naalala ko yung cherry na yun. Dun yung napagbintangan pa ako na Plum. plum ba yan? Plum. Plum yun. Nandugas daw siya ng plum. Pagdating mo naman sa cashier dun, titimbangin yun eh. Di ba? Hindi naman nakalagay na each per bag eh. Hindi. Per pound yun eh. Ganun pa man eh, ayan. Ang tabayanan pa rin natin ng ekonomiya ng ng Canada dahil yung yung gusto ng Alberta nga na humiwalay, nag-start na ng January 10 hanggang May 3. Pwede na kayong pumunta sa at pumirma kung may mga gusto, pero
karamihan yun, mahirap kasi yan. Mahirap, Napakahirap. mahirap talaga yun. Kasi, siyempre, paano nga ba yun? Gagawa Sa ka ng taga. sarili mong gobyerno nun eh. Mahirap yun. Sariling Hindi pera mo. basta-basta. Ngayon nga lang, ang mahal na ng bilihin. Pag nagkaganon, syempre, hindi basta-basta yun. Gusto lang pababain, pero anong kasiguraduhan? Baka pag nandun na, magugulat ka, presyo ng langis, baka langis mura, pero pagdating ng mga, Oo, siyempre. syempre galing sa labas din yung mga prutas, yung mga gulay. Tsaka hindi lang naman Canada yung nagkakaganyan. Ang Lahat. nagiging problema lang naman talaga yung syempre, yung pagdagsa ng mga immigrants na uncontrolled na nila. Yun lang naman dahil nga kulang sa pabahay, kulang yung mga Kaya tao lahat, sa ospital. once na nagkaroon ng ano yan, yung hindi pare-pareho na pangangailangan, mas marami yung demand kaysa sa supply. Tataas. Tataas talaga. Gaya ng grocery, mahal ang mga gas. So lahat yan, galing pa sa labas. So syempre, mahal na rin ang pato pagdating sa mga grocery. So, customer ang kawawa. Nagulat nga ako sa mushroom eh. Yung isang ganun lang na binili ko, $11 pala per kilo ngayon. Dati magkano? Ng lang? mushroom? Mushroom. 11? Mahal na, no? Almost $5 yun for something binayaran ko na ilang piraso lang. Dati magkano lang yun eh. Yung formo yun, isang plastic na yun, ano? Oo. Yung asparagus talagang di bumaba. Eh, $7 mahal na talaga dati talaga. yun eh. Hindi. Dati affordable. 2 something, 3. Minsan nakasale Ano, pa. nasa apartment pa, ang tagal na. Dito, minsan nag-sale sila ng 2 something per pound. Tsambahan yun. Ngayon, $7 na per pound. Hindi na kami nakakapag-asparagus eh. Kasi isang ganun, sa isang kainan lang yun. Pag ano lang yun, pag may okasyon. Kaya yung napanood namin na nagbubukid-bukid sa Nueva Vizcaya, nakakatuwang panoorin kasi Nakakalibang. harvestin mo lang yung mga kamatis, sibuyas, mga sabi mo, sabi nga niya sili. kagabi, wait lang tayo sa Pilipinas. Doon na lang tayo mga ganun. Parang ang sarap mag-farm. Masarap kung masarap, pero syempre, di ba, hindi naman basta-basta yun. Sabi ko, dalawa lang tayo. Tapos ang laki nung bintana. O, sabi niya, malamok kaya doon? Natural. Alam mo naman, kasi lamok ang number 1 kong kaaway. Tinatanong mo pa ako eh. Yung tipong lahat ng lamok sa akin nakadapo, sila hindi nilalamok. Yung ganong datingan. Pero ako yung na-dengue eh. Natsambahan ako ng dengue doon, di ba? Meron na ako immune na yung katawan ko sa lamok sa dami ng kagat lagi. So, yun. So, mahal-mahal talaga. So, adjust. Pero yung kaya nga sabi ko yung grocery namin na 2 weeks. Hanggat maaari, stretch naman yun. Kasi marami naman yung karne din. Oh, tsaka hindi naman lagi na malakas kumain. Yun. Yun naman kasi dahil nga 2 bigas ang binili, bumili ko ng jasmine at saka yung calrose. Masarap yung yung combination niya, no? Kasi yung jasmine dati na binibili namin, okay naman yan. Kaya lang pag matagal medyo matigas. Pag sinamahan mo nung calros, parang nagiging Japanese rice siya, no? Parang medyo malagkit siya. Actually, nag-start yan na ganyan nung namuwi kami ng Pinas kasi yung bigas ni Nina. Ano ba yung bigas? Di ba yung Ay, malagkit? jasmine yun eh. Jasmine siya pero masarap eh. Masarap yun eh. Sabi niya parang masarap. Nung bumalik kami rito, pag nagsaing kami ng rooster na bigas, parang di masarap pa. Sabi niya, sige, try ko kakuluan ng sushi rice. Yung calro. So, yun. Sakto na ngayon. Kaya lang, masama na. Napapalakas na kain. Depende pa rin sa'yo. Pero syempre, yun naman, lang naman kami. Grocery day lang talaga. Portion. Ngayon, magpo-portion pa ako kasi yung iba, frozen. So, ngayon, Importante rin nagpo-portion yung portioning eh, no? Kasi na mo yung putahe na gagawin mo. Tsaka hindi, kumbaga, ito, kasya na to. Matatansya mo kung gaano lang karami lulutuin, hindi yung ituto mo isang ganong kalaki, tapos di mo na magagamit. Lulutuin mo na lahat. Di masasayang. Pero pag naka-portion, kung ano lang yung ilabas mo, that's it. Yun lang lulutuin. Nakakailado ba nung karne? Pag ganun? Alin? Yung Nilalabas ng lalo. naman. Kasi, syempre, once na tino mo na yan, lalo Kailangan pag gamitin mo na kailangan ito. gamitin mo na. Hindi mo pwedeng ituto mo, tapos ibabalik mo yung iba. Kaya mas maganda portion pa rin. Minsan, paano ko magano ng prep na ito for the week, ito lulutuin ko. Sana, mapwestohan ko yung ganun. Mas mas magiging matipid yung ganun eh. Kasi talagang wala masasayang. Malaking bagay yun. Yung parang planning yun eh. Meal planning. Meal planning. Malay mo, pag nag-diet na talaga kami ulit. May hangover pa doon sa We'll see. holidays eh.
Pasko, bagong taon. Kailangan na mag-adjust ulit. At tama na yung sobrang kain. So, yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo ang aming grocery day at ano ng presyuhan dito sa Canada ng mga grocery. At saka yung mga nagtatanong para kamusta na si Mami, ayun, medyo malamig daw sa Pilipinas, kaya medyo sinisipon-sipon. Pero ganun pa man okay na. Okay naman ang kalagayan niya. Ngayon nata nagne-nebulizer kasi parang medyo dahil nga may sipon-sipon. Kagandahan lang din doon sa nabili namin na bed, ano siya, nare-recline. Kaya kahit makatulog siya ng medyo paslant, okay. Yung hinga niya okay, di ba? Tsaka nakasupport naman lahat ng ano sa kanya una. Tapos yung pati sa may tuhod, medyo naigaganon para hindi siya dumausdos. Kaya komportable yung tulog niya kahit nakakapaslant. So yun lang guys. Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.